The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers seated there. He made a whip out of the court and drove them all out to the temple area with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who sold doves he said, "Take this out of here and stop making my Father's house a marketplace." His disciples recalled the word of the scripture, "Zeal for your house will consume me." At this the Jews answered and said to him, "What sign can you show us for doing this?" Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews said, "This temple has been under construction for 46 years, and you will raise it up in the 3 days." But he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he has said this, and they became to believe the scripture and the word Jesus had spoken. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ang pagdiriwang natin ngayon ay naiiba. Pinagdiriwang at pinagbibigyan halaga ang kauna-unahang simbahan na inaitatag sa Roma. At ito raw, hindi pa tayo nakarating doon, doon nakatira ang Santo Papa, ang Bishop of Rome. Bakit mahalaga? Nagpapakita lamang tayo'y nagkakaisa, na meron tayong pininiwalaan na leader na sinusundan. Totoo nga naman na mahalaga ang simbahan, no? Kahit edipisyo lang yan. Naalala ko tuloy nung pandemic, may dyan sa blessing area. Sabi ko, Totoy, ba't ka nandito? Ba't nandito kayo? Sabi niya, kasi tinuro niya yung simbahan. Andiyan po si Jesus. Tinuro tong simbahan natin. So alam ng bata na si Jesus ay nandito sa simbahan. Totoo nga, kaya halos sa lahat ng simbahan natin ay pilit nating pinapaganda, inaayos, malinis, para sa ganon maengganyo ang mga tao na pumasok. Hindi lamang maalala nila yung kasal, yung binyag, kasal at libing. Buti kung pag nilibing kayo, alala nyo pa na iluloob kayo sa simbahan. Ngunit, hanggang kailan kaya natin mananatili ang ganong kaisipan tungkol sa kahalagaan ng bahay ng Diyos? Especially, nakakalimutan siguro natin yung kasabihan na yan ay banal na lugar. Banal na lugar. Kasi, sabi nga, of course, narinig lang naman natin to gaya sa Europe, sa Spain, agaganda ng mga basilika. Halos puno ng mga turista. Ngunit, kapag may misa, iilan lang, walang tao. Bakit? Mas gusto pa nila yung nakakatakaw sa kanilang mga mata. Picture dito, picture doon, selfie dito, selfie doon. At ganoon din ang nangyayari dito sa Manawag, no? Buti nga, kami hindi nagreklamo dahil sobrang dami ang pumupunta rito. Hindi namin alam kung bakit. May kanya-kanyang dahilan. Ngunit, sa ganang atin, bawat isa sa atin, huwag natin kalimutan na baka
Yung mga bagay na medyo simple, and yet mananatiling buhay. At maalala ng lugar na ito ay banal na lugar. Kasi baka mamaya maging turista rin tayo dito sa Manawag. Instead na mag-genoplex sa tabernacle, picture dito, picture doon, no? Kuminsan, gala yung mga tao, no? Kahit may misa, no? Baka ganun. In other words, basta isipin natin lagi, di ba kapag itinalagan natin yung bagay isang lugar na banal, kailangan ang mangunguna dyan ay respeto, no? Kung ano man nangyayari dyan, respetuhin natin. Nang sa ganun, mananatili yung kahalagahan ng lugar na yon. So, yung paalala lang sa atin, hanggang kailan natin mananatiling buhay ang ganitong pagkakaisa sa isang banal na lugar. Of course, sabi sa second reading, tayo talagang tunay na simbahan sapagkat tayo ang templo ng Holy Spirit. Pero, kailangan gumalaw. Ipakita natin na tayo talaga kanais-nais na mga sa buhay espiritu, no? Sapagkat gaya ng mga nangyayari sa maraming mga bagay na dumarating at nag-iiba-iba sa bawat panahon, and yet kung mananatili natin yung sabi nga ang itang lugar na ito ay banal, ang lugar na ito nakikita ang Diyos, ang lugar na ito nagkakaroon ng respeto sa isa't isa, okay na yun. Pwede na yun. No? Huwag na tayong maghanap ng iba. At sabi nga, basta huwag natin kalilimutan na ito pa rin ang bahay ng Diyos.